tunay na dahilan ng pag-iyak ni Myla Pablo at pagbabangko lamang sa kanya ni Coach Koji sa naging laban ng Petrogas at ng Cherry Tigo crossover. Senyalis na nga ba ng paglipat sa ibang team? And bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, please huwag kalimutan po mag-like and subscribe and papahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, maraming nagtatanong ngayon at curious kung bakit nga po talaga umiyak etong si Myla Pablo, naispatan po siya sa naging laban ng Petrogas kontra dito sa Cherry Tigo crossover battle for bronze sa game 1 nila. So marami naman sa atin na nakapansin na binangko lamang po itong si Myla Pablo. Dati na pong naglalaro dito sa kupunan ng Petrogas Angels itong si Myla Pablo, pero nagagamit po siya. That time po kasi iba pa yung head coach ng Petrogas, hindi pa itong si Coach Koji, at napansin din natin hindi na siya nagagamit ngayon kahit alam naman natin yung potensyal at kakayanan nitong si Myla Pablo. Kaya nga po ito tinagurian na Myla o Bagyong Pablo nung nasa Epto Logistics, kasi nga naman talagang malakas at may mapapatunayan, magaling talaga. Ang nakikita po natin isang reason or dahilan dito ay yung favoritism nito nga po Japanese coach ng Petrogas Angels, which is yung mga paboritong player lamang niya ang kanyang pinapasok at pinapalaro. Tulad na lamang ni Sabete, and very obvious naman may pinapaboran itong coach na ito. So nakita natin nakakalungkot yung nangyari dahil kahit gustong gusto mo makapag-ambag itong si Myla Pablo doon sa Petrogas, hindi talaga niya magawa mga kaibigan. Kaya nga po kung mapapansin ninyo, kung napansin po ninyo, umabot pa ng set 5 and crucial and intense game talaga yon. Pero kung merong Myla Pablo sa loob, mas malakas po ang Petrogas. Hindi ba kasi talaga kilala ng Japanese coach ng head coach ng Petrogas yung mga kalibre laruan po nitong si Myla Pablo, kaya binabangko po niya. Napag-uusapan din po ngayon ito nga pong sinasabi natin na posibleng paglipat ni Myla Pablo sa ibang teams. Alam naman natin may pinirmahang kontrata na itong si Myla Pablo, pero pwede pa naman niyang i-apila at sabihin na hindi naman siya nagagamit, useless lang siya, wala siya naiaambag. At paano siya ma-highlights, paano siya makikilala ng ibang teams, paano may magbibigay ng offer sa kanya kung nakabangko lamang itong si Myla Pablo. Pero sa mga solid fans si Myla Pablo, alam natin yung kanyang kalibre at klaruan sa loob ng court, at hindi natin maikakailayan, magaling po talaga yan. Mga kaibigan, inaabangan din yung game 2 and for sure malakas at may panibagong offense and defensa etong Cherry Tigo kontra dito sa kupunan ng Petrogas Angels. Ang dami din sasabi mga kaibigan, lumipat na lang sana eto si Myla Pablo sa kupunan ng Creamline Cool Smashers. Total, ang CCS naman ay talagang tumatanggap ng mga player na nanggagaling po sa ibang mga teams, especially yung mga binebench nila, tulad na lamang po ni Denden Lazaro at ni Bea De Leon. Pero sa sitwasyon po ni Myla Pablo, alam naman natin hindi yan basta-basta makakaalis dito sa Petrogas Angels. Pero kung sakali man magawa ng paraan, welcome na welcome yan sa CCS at mas magagamit eto nga pong si Myla Pablo. Mga kaibigan, dahil pa natin kaghanapan, so patuloy ko po kayong i-update, and please huwag na huwag kakalimutan mag-like and subscribe for more PBL updates. Maraming salamat po.